Hello mga kabosing, at welcome back sa panibagong kwento ni Peter. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang nakaraang kabanata. Matinding pagkabigla ni Andreas nang makita niyang nagawang makabalik ni Peter mula sa tila impyernong ilusyon. Higit pa rito, tuluyan ding nakalaya si Peter mula sa teknik ng hipnotismo na matagal nitong ipinagmamalaki. Sa mahinahon ngunit mabigat na tinig, tinanong ni Peter kung ang lugar na kanyang nakita ba ang siyang tinatawag na impyerno. Gayunman, ipinahiwatig niyang kung iyon nga ang impyerno, hindi pala iyon kasindak-sindak gaya ng inaasahan niya. Ayon sa kanya, nakaranas na siya noon ng mas matinding paghihirap kaysa sa kanyang nasaksihan. Ipinapakita ng bahaging ito kung gaano katatag ang kanyang kalooban, dahil ang mga naranasan niya noon ang naging sandata niya upang malampasan ang ilusyon. Nang mapagtanto ni Somhay, na noon ay kumokontrol sa katawan ni Andreas, na tuluyan nang nakawala si Peter sa hipnotismo, tumanggi itong paniwalaan ang nangyari. Para sa kanya, imposibleng may isang tao na kayang lampasan ang kapangyarihan ng kukya. Habang nakikita ni Peter ang tila pagkawala ng kontrol ni Andreas, tinanong niya ito kung humihingi na ba ito ng awa. Sinabi niyang kung ganoon nga ang sitwasyon, kailangan muna nitong lumuhad bago sila magsimulang mag-usap. Ipinaalala rin niyang marami pa siyang tanong na kailangang sagutin ni Andreas. Kasabay ng mga salitang iyon, malakas na sinuntok ni Peter si Andreas at iginiit na dapat nitong sagutin ng tapat ang lahat ng kanyang itatanong. Dahil sa lakas ng suntok, malakas na tumilapon si Andreas. Ang eksenang ito ay nagpapakita na hindi na lamang pisikal na laban ang nagaganap, kundi isa na ring paghaharap ng matinding determinasyon. Habang hinihingal, inamin ni Andreas na ngayon lamang siya nakakita ng taong katulad ni Peter. Sa panlabas na anyo, mistula lamang itong ordinaryong binata, ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang bagay rito na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos nito, sinubukan niyang guluhin ang isipan ni Peter sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi ba ito nag-aalala sa kasalukuyang kalagayan ni Hannah. Mayabang niyang ipinahiwatig na hindi niya kailanman sasabihin kung ligtas ba si Hannah o hindi. Dagdag pa niya, ipapaalam na lamang daw niya ang lahat kay Hannah kapag namatay si Peter na parang isang duwag. Sa sandaling marinig iyon, tuluyan nang nag-alab ang galit ni Peter. Wala na siyang balak na magpakita ng awa kay Andreas. Agad siyang sumugod at walang tigil na pinakawala ng sunod-sunod na suntok. Samantala, wala nang nagawa si Andreas kundi tanggapin ang bawat hampas hanggang sa halos magbago ang anyo ng kanyang mukha dahil sa tindi ng pinsalang tinamo. Habang naghahanda si Peter na pakawalan ng huling suntok, mariin niyang sinabi na labis nang lumampas sa hangganan si Andreas. Sa puntong iyon, malinaw na ang galit ni Peter ay hindi na lamang para sa sarili niya, kundi dahil sa patuloy na pagdadamay kay Hannah. Ngunit bago pa man niya may patama ang huling atake, bigla siyang natigilan. Napahalakhak si Andreas at sinabi na mayroon pa pala siyang natitirang alas. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Tadeo at sinalag ang suntok ni Peter. Mayabang na ipinahayag ni Andreas na oras na upang malaman kung sino talaga ang mamamatay sa laban na iyon. Dahil dito, mabilis na umatras si Peter upang muling magbukas ng distansya. Samantala, sinabi ni Andreas na kung nais talagang mailigtas ni Peter si Hannah, kailangan muna nitong talunin siya. Dagdag pa niya, hindi na rin magtatagal ang buhay ni Tadeo dahil tinatayang halos isang oras na lamang ang natitira rito. Sa kanyang isipan, inamin ni Peter na maaaring totoo ang sinabi ni Andreas. Batay sa kanyang obserbasyon, tila hindi na nga magtatagal ang buhay ni Tadeo. Ang detalyeng ito ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa sitwasyon ni Tadeo at nagpapakitang mayroon din itong sariling trahedyang dinadala. Pagkaraan nito, tinawag ni Andreas si Tadeo at inutusan itong isagawa ang huling misyon nito. Buong sigla niyang iniutos na kagatin at patayin si Peter. Pagkarinig ng utos, agad na sumugod si Tadeo ng buong bilis patungo kay Peter. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Peter at hindi nagpakita ng anumang pag-aalala, na tila may inaasahan siyang mangyayari. Sa kabilang panig, masaya pang nakangiti si Andreas habang pinagmamasdan ang pag-atake. Subalit sa loob lamang ng isang iglap, napalitan ng matinding pagkalito ang kanyang ekspresyon. Sa halip na si Peter ang atakihin, biglang lumihis si Tadeo at buong lakas na sinipa si Andreas sa leeg. Nang makita iyon ni Peter, agad niyang naisip na malapit nang matapos ang lahat. Dahil sa napakalakas na sipa,
tumilapon si Andreas ng napakalayo at halos mawalan ng balanse. Sa kanyang isipan, nagsimulang magtaka si Andreas. Batid niyang ang Gukia ang pinakamataas na antas ng hipnotismo, isang teknik na, ayon sa kanyang paniniwala, ay wala ng paraan upang matakasan. Dahil dito, hindi niya maintindihan kung paano siya nagawang salakayin ng isang taong dapat ay nakakulong pa rin sa impluwensya ng Gukia. Para sa kanya, imposibleng mangyari iyon. Sa sobrang pagkalito, ibinunta niya ang sisi kay Kasem. Inakala niyang ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng planong iniwan nito. Doon ipinaliwanag ni Peter na iyon mismo ang tunay na target, at malamang ay iyon ang ikalawang garantiya o pangalawang paghahandang iniwan ni Kasem. Hindi naunawaan ni Andreas ang ibig sabihin ng sinabi ni Peter at agad niya itong tinanong. Ngunit habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon, unti-unti siyang may napagtanto. Napag-isip-isip niyang maaaring noon pa lamang ay naglagay na si Kasem ng isang nakatagong suhestyon kay Tadeo. Kapag may taong nakalabas sa impluwensya ng Gukia, kailangan itong patayin ang taong itinuturing nitong pinakamahalaga. Noong una, inakala ni Tadeo na ang taong iyon ay si Sono. Ngunit sa kanyang isipan, ang imaheng nakaugnay sa pinakamahalagang tao ay si Andreas mismo. Doon tuluyang naunawaan ni Andreas na hindi pala ang pangalan ng taong iyon ang mahalaga, kundi ang alaalang itinanam sa isipan ni Tadeo. Napagtanto niyang sinadya ni Kasem ang lahat ng iyon upang balang araw ay siya mismo ang maging target. Ipinapakita ng bahaging ito kung gaano kahalaga ang maingat na paghahanda ni Kasem, dahil nakagawa siya ng plano na gumana kahit matagal na ang lumipas. Dahil dito, labis na nagalit si Andreas sa isa pa niyang personalidad na si Kasem. Ayon sa kanya, sa loob ng mahabang panahon ay pinilit siyang mamuhay na parang isang ordinaryong tao. Ngunit dahil lamang sa isang babae, nagawa pa umano siyang ipagkanulo at bitagin nito. Makalipas ang ilang sandali, pinilit ni Andreas na pakalmihan ang sarili. Habang unti-unti siyang tumatayo, naisip niyang sa kanyang harapan ay mayroon lamang isang taong malapit ng mamatay at isa pang halos namatay ngunit muling nabuhay. Dahil dito, inilabas niya ang kanyang baril at malamig na ipinahiwatig na papatayin niya silang lahat. Subalit bago pa man niya maisakatuparan ang balak, bigla siyang natigilan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ayon sa kanyang pag-iisip, ilang oras na lamang ang natitirang buhay ng dalawang iyon, kaya hindi niya maunawaan kung paano nila patuloy na naiiwasan ang bawat putok ng kanyang baril. Nang mapagtanto niyang hindi na pabor sa kanya ang sitwasyon, agad niyang binalak na umatras upang muling makahanap ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, hindi na niya iyon nagawa. Sa isang iglap, mabilis na sumugod si Tadeo at muling nagpakawala ng napakalakas na sipa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Andreas na hindi na kumikilos si Tadeo dahil lamang sa mga utos o impluwensya ng iba. Sa halip, tila kumikilos na ito ayon sa sarili nitong paninindigan. Mula sa pananaw ng kwento, malinaw na nagbago na ang direksyon ng karakter ni Tadeo, at hindi na siya basta-bastang kasangkapan ng sinuman. Bagamat natiis pa ng katawan ni Andreas ang lakas ng sipa, hindi iyon kinaya ng bubong na salaming kanyang kinatatayuan. Nabasag ang makapal na salamin at tuluyang nahulog si Andreas, na napilitang kumapit sa gilid upang mailigtas ang sarili. Habang nakabitin, sinubukan niyang baguhin ang takbo ng sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Peter. Sinabi niyang ang batang nasa harapan nito ay tila kakampi na ngayon ni Peter. Idinagdag pa niyang nais din naman niyang mapabilang sa panig nito dahil hindi rin niya gusto si Rafael. Pagkatapos nito, nag-alok siyang maging isang especially iya para kay Peter. Iginiit niyang magandang pagkakataon iyon at nakiusap na hilahin siya pataas, kasabay ng pangakong gagampanan niya ng maayos ang anumang ipagagawa sa kanya. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Peter at hindi agad nagbigay ng anumang tugon. Ang kanyang katahimikan ay nagpapakita na hindi siya madaling magpapadala sa mga salita ng isang taong ilang sandali lamang ang nakalipas ay walang habas na nagtangkang patayin siya. Habang lalo pang kinakabahan si Andreas, paulit-ulit siyang nakiusap kay Peter na iligtas siya. Nangako pa siyang kapag nailigtas siya, ihihipnotismo niya si Rafael at sasabihin kay Peter ang tunay na kinaroroonan ni Hana. Ngunit habang lumilipas ang bawat sandali, unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Tuluyan nang bumigay ang kanyang pagkakahawak at nagsimula siyang mahulog. Sa gitna ng matinding takot,
wala na siyang nagawa kundi sumigaw at humingi ng tulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na kumilos si Peter at nasalo ang kamay ni Andreas bago pa ito tuluyang mahulog. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Peter na matagal na niyang nauunawaan ang tunay na layunin ni Andreas. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang lahat ng nangyari ay bahagi lamang ng isang pagsubok upang subukan at bitagin siya. Ang paggamit kay Hana bilang pain ang pinakamadaling paraan upang mapilit siyang kumilos. Ibig sabihin, kahit noong kontrolin ni Andreas si Tadeo sa pamamagitan ng hypnosis, hindi naman talaga nito balak na ipapatay si Peter. Ipinapakita ng bahaging ito na matagal nang sinusuri ni Peter ang bawat kilos ng kanyang kalaban bago siya bumuo ng sariling conclusion. Matapos sabihin iyon, tinanong ni Peter si Andreas kung mali ba ang kanyang hinala. Nanatiling tahimik si Andreas habang unti-unting kumakalma ang kanyang ekspresyon. Makalipas ang ilang sandali, inamin niyang tama ang lahat ng naging hinuhan ni Peter. Ipinaliwanag niyang ang buong pangyayari ay isa lamang pagsubok. At batay sa naging resulta nito, nakumpirma niyang si Peter ang taong may kakayahang iligtas si Hana. Sa puntong ito, nagsimulang magkaroon ng mas malinaw na paliwanag ang mga naunang kilos at plano ni Andreas. Pagkaraan nito, bumalik ang kwento sa nakaraan at ipinakita ang naging buhay ni Andreas. Noon, ang buhay ni Andreas ay halos walang pinagkaiba sa isang hayop na walang tigil na tinutugis. Gayunpaman, para sa kanya, ang paghihirap na dinanas niya sa lansangan ay wala pa ring sinabi kumpara sa impyernong matagal na niyang kinabibilangan. Saan man siya magpunta, patuloy siyang hinahabol ng mga tao mula sa angkan ng Prosetra. Naniniwala ang mga ito na kahit makatakas si Andreas, hindi niya kailanman matatakasan ang kanyang pinagmulan bilang tagapagmana ng angkan ng mga manghuhula. Para sa kanila, isa lamang siyang taong habang buhay na nakatali sa sariling kapalaran. Sa huli, ang lugar na pinuntahan niya upang takasan ang impyerno ay isa ring bagong impyerno na may ibang pangalan lamang. Ipinahihiwatig ng bahaging ito na saan man magpunta si Andreas, tila hindi siya binibigyan ng pagkakataong mamuhay ng payapa. Sa panahong iyon, personal siyang nilapitan ni Rafael. Ikinwento ni Rafael na nilaibot niya ang iba't ibang lugar para lamang matagpuan si Andreas. Dahil dito, tinanong ni Andreas kung bakit siya ang hinahanap nito. Ipinaliwanag ni Rafael na pakiramdam niya ay magkapareho sila ng pinagdadaanan. Hindi nagtagal, lumuhad pa si Rafael at same time na nakiusap na tulungan siya ni Andreas. Para kay Andreas, iyon ang isa sa mga pambihirang pagkakataong may taong nagpakita ng ganoong kababang loob sa kanya. Gayunpaman, kalaunan ay napagtanto niyang may kapalit din pala ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay isinama siya ni Rafael sa isang lugar. Pagdating nila roon, tinanong ni Andreas kung iyon ba ang tunay na dahilan kung bakit desperado itong humingi ng kanyang tulong. Hindi naglaon, nakita niyang ang lugar na iyon ang kinaroroonan ni Hana. Nagtanong siya kung sino ang batang babae, at ipinaliwanag ni Rafael na iyon ang kanyang sariling anak. Ayon kay Rafael, matapos ma-accident si Hana, nakaranas ito ng matinding trauma. Dahil dito, hindi na nito nakilala ang sariling ama. Nawalan din ito ng alaala at nakaranas ng aphasia na naging dahilan upang mahirapan itong magsalita. Inamin ni Rafael na labis siyang natatakot sa maaaring mangyari sa kanyang anak, kaya buong puso siyang nakiusap kay Andreas na tulungan itong mailigtas. Subalit mariing tumanggi si Andreas. Ipinaliwanag niyang naniniwala siyang ang sinumang madikit sa kanya ay haantong lamang sa kamatayan, kaya ayaw niyang madamay ang iba. Sa kabila ng pagtangging iyon, hindi sumuko si Rafael. Nangako siyang ibibigay ang anumang hilingin ni Andreas kapalit lamang ng kaligtasan ng kanyang anak. Sa kanyang kalooban, nanatiling nagdududa si Andreas. Pakiramdam niya ay katulad lamang din si Rafael ng lahat ng taong nakilala niya noon, gagamitin lamang siya habang may pakinabang at itatapon kapag wala ng silbi. Dahil dito, pinili niyang tumalikod at bumalik sa lugar na kanyang pinanggalingan. Makikita rito kung gaano kalalim ang sugat at kawalan niya ng tiwala sa ibang tao dahil sa mapapait niyang karanasan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nang ibabaw ang personalidad ni Somchai. Kasabay nito, bigla ring nagbago ang kilos ni Andreas. Sa halip na umalis, tinanong niya si Rafael kung gaano karaming pagkain ang ibibigay nito at kung saan siya titira kapag tinanggap niya ang alok. Nang makita ang biglaang pagbabagong iyon,
napangiti si Rafael at sinabi niyang talagang kakaiba at napaka-interesante ni Andreas. Pagkatapos ay ipinaalam niya na mula sa araw na iyon, maaari nang ituring ni Andreas na kanya ang lahat ng naruroon. Lumipas ang panahon at dumating ang gabi. Inutusan ni Rafael si Andreas na ipagpatuloy ang paghipnotismo kay Hana araw-araw upang muli nitong makilala ang kanyang ama. Sa pamamagitan ng personalidad ni Somchai, ginamit ang teknik na Baikia kay Hana. Unti-unti nitong winasak ang matagal ng pader ng trauma na bumabalot sa kanyang isipan. Kasabay nito, ipinakilala ni Rafael ang kanyang sarili bilang si Peter, ang ama na pinakamamahal ni Hana. Sa sandaling marinig yun, biglang napaiyak si Hana. Agad niya itong niyakap ng mahigpit habang paulit-ulit na tinatawag na, Ama. Nang makita ang naging resulta, nasiyahan si Rafael at ipinahayag niyang nais niyang manatiling malusog si Hana mula sa araw na iyon. Mula noon, unti-unting naranasan ni Andreas ang pagmamalasakit na ipinakita ni Rafael. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natikman niya ang uri ng kaginhawaang matagal na niyang pinapangarap. Subalit, may mabigat na kapalit ang lahat ng iyon. Paulit-ulit siyang pinilit na gamitin ang kanyang teknik sa hipnotismo upang pahirapan at imbestigahan ang iba. Habang dumarami ang kaginhawa ang kanyang tinatamasa, kasabay din itong dumarami ang mga buhay na nawawala dahil sa mga gawaing ipinapagawa sa kanya. Habang lalo siyang napapalibutan ng karangyaan at hindi na nagugutom, lalo namang lumalim ang pagdurusang nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Ipinapakita ng bahaging ito na hindi kailanman napunan ng material na kaginhawaan ang bigat ng kanyang konsensya. Sa huli, hindi na niya kinaya ang lahat ng dinadala niya. Nagpasya siyang wakasan ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti sa isang puno. Ngunit bago pa niya maisakatuparan iyon, biglang nang ibabaw ang personalidad ni Somchai. Dahil iisa lamang ang kanilang katawan, agad nitong pinutol ang lubad na ginagamit ni Andreas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Andreas na maging ang sarili niyang kamatayan ay wala na rin sa kanyang kontrol. Habang nalulunod siya sa kawalan ng pag-asa, biglang dumating si Hana. Nagulat si Andreas at agad na umatras. Nagtataka siyang tinanong kung bakit naroon si Hana. Dahil siya mismo ang naghihipnotismo kay Hana tuwing umaga at gabi, hindi niya alam kung paano siya dapat kumilos sa harap nito. Nag-aalalang tinanong ni Hana kung maayos lamang ba siya. Sa halip na sumagot ng direkta, hiniling ni Andreas na huwag na itong lumapit sa kanya. Inakala ni Hana na umiiwas lamang si Kasem dahil naniniwala itong masasaktan ang sinumang mahawakan niya. Dahil dito, iniabot niya rito ang isang bulaklak at ipinaliwanag na hindi masasaktan ang bulaklak na iyon dahil hindi naman ito tao. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpakita ng dalisay na kabutihan ni Hana. Habang taos-puso siyang nag-aalala para kay Andreas, hindi niya alam na unti-unti rin siyang naaapektuhan ng mga pangyayaring nangyayari sa kanyang paligid. Mula noon, nagpatuloy ang araw-araw na paggamit ni Andreas ng hipnotismo. Sunod-sunod ang mga tungkulin at paulit-ulit niyang ginagamit ang kanyang kakayahan. Sa kabila nito, nanatiling pareho ang mabait ng ngiti ni Hana sa tuwing nakikita niya ito. Sa isang pagkakataon, sinubukan pa ni Hana na ayusin ang kwelyo at mga butones ng damit ni Andreas. Habang ginagawa iyon, pabiro niyang sinabi na kung magpapatuloy itong maging pabaya sa sarili, baka hindi na ito makapag-asawa balang araw. Ngunit sa loob-loob ni Andreas, natakot siyang hayaang maayos ni Hana ang kanyang kasuotan. Pakiramdam niya, kapag nabuksan ang mga butones nito, para bang mabubunyag din ang lahat ng lihim at paakit na matagal na niyang itinatago. Dahil dito, tahimik na lamang niyang hiniling sa kanyang sarili na sana ay hindi na kailanman malaman ni Hana ang katotohanang kanyang dinadala. Patuloy na lumipas ang panahon. Habang nagdaraan ang mga araw, patuloy ding nilinlang ni Kasem ang kanyang sariling damdamin. Pinaniwala niya ang sarili na hanggat nakikita niyang nakangiti si Hana, tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Iyon ang paniniwalang pinanghawakan niya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nagbago ang lahat ng minsang masaksihan niya si Hana na tila nais kitilin ang buhay ng isang tao. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Andreas na kung may kailangan siyang gawin, ngayon na ang tamang pagkakataon bago tuluyang mahuli ang lahat. Agad niyang hinarap si Rafael at tinanong kung paano nito nagawang utusan ang sariling anak na pumatay ng ibang tao. Sa halip na magpakita ng pagsisisi, kalmado lamang na sinabi ni Rafael na maging ang sarili niyang ama noon ay kumukuha rin ng mga ulilang bata at sinasanay silang pumatay.
Nang marinig iyon, sinabi ni Andreas na tuluyan nang nawala ng katinoan si Rafael. Ngunit sa halip na magalit, hinamon siya ni Rafael. Sinabi nitong kung talagang kaya ni Andreas, sabihin nito kay Hana na hindi siya ang tunay nitong ama at amining sa loob ng 10 taon ay siya mismo ang tumulong sa paghuhubog ng maling paniniwala nito sa pamamagitan ng hipnotismo. Pagkatapos marinig ang hamong iyon, tahimik na umalis si Andreas sa silid ni Rafael. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, nabuo ang matibay na pasya na ibalik si Hana sa tunay nitong pagkatao. Ang bahaging ito ay nagpapakita ng unti-unting pagbabago sa paninindigan ni Andreas, na nagsimula ng unahin ang kapakanan ni Hana kaysa ang sarili niyang kaligtasan. Mula nang makita niya ang madilim na bahagi ng pagkatao ni Hana, mas lalo niya itong pinagmasdan. Naniniwala siyang kahit napakalaki ng psikolohikal na paineng dinadala nito, may pag-asa pa rin itong makabalik sa dati kung tuluyan lamang mawawala ang epekto ng hipnotismo at may taong sasamahan ito sa pagbangon. Ngunit nang magpasya siyang sabihin ang buong katotohanan kay Hana, hindi niya malaman kung paano niya ito sisimulan nang hindi lalo itong masasaktan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Rafael na aminin niyang sa loob ng 10 taon ay tinulungan niyang linlanggan ang isip ni Hana. Alam ni Andreas na kailangan niyang sabihin ang lahat, kabilang ang katotohanang unti-unting inilalapit si Hana sa kapahamakan sa bawat araw na lumilipas. Subalit nang tuluyan na siyang mag-ipon ng lakas ng loob, may hindi inaasahang pangyayari na muling umadlang sa kanyang balak. Dahil dito, muli na namang naantala ang kanyang pag-amin. Nang magkaroon siya ng panibagong pagkakataon upang magsalita, si Hana naman ang naunang nagsalita. Ipinaabot nito kay Kasem na hindi na siya dapat mag-alala. Alam daw niyang nakita siya nitong pumatay ng isang tao, ngunit ayon sa kanya, ayos lamang siya. Ipinaliwanag din ni Hana na pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang layuning dapat niyang gampanan. Ikinwento niya na minsang sinabi sa kanya ni Rafael na napakaraming taong hindi dapat manatiling buhay sa mundong ito at may isang taong kailangang ituwid ang lahat ng iyon. Ayon pa sa itinuro sa kanya, may mga taong isinilang upang patuloy na manakit ng kapwa, at balang araw ay kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Dahil dito, sinabi ni Hana na kung ang paraan upang maituwid ang mundo ay ang madungisan ng dugo ang kanyang mga kamay, handa niya iyong tanggapin ng buong loob. Pagkarinig sa mga salitang iyon, labis na nabigla si Andreas. Sigurado siyang hindi kailanman nagtanim si Somchai ng ganoong uri ng paniniwala sa isipan ni Hana. Dahil dito, lalo siyang naniwalang si Rafael mismo ang unti-unting sumira sa pagkatao ng dalaga. Ipinapakita ng bahaging ito na ang tunay na impluwensyang humubog kay Hana ay hindi lamang bunga ng hipnotismo, kundi pati ng mga paniniwalang paulit-ulit na itinanam sa kanyang isipan. Dahil dito, nagpasya si Andreas na hindi na siya maaaring manahimik pa. Bago tuluyang makaalis si Hana, agad niya itong tinawag. Pagkatapos, buong tapang niyang sinabi na ang taong tinatawag nitong ama ay hindi ang tunay nitong ama. Ipinaliwanag niyang ang lalaking kasama nito ay isang taong nagngangalang Rafael. Inamin din niya na ang tunay na layunin ni Rafael ay gamitin si Hana bilang pain upang mailabas at mapatay si Peter. Kasabay nito, buong bigat ding inamin ni Andreas na naging bahagi siya ng planong iyon. Sinabi niyang tinulungan niyang gawing perpektong pain si Hana at sa loob ng maraming taon ay nakibahagi siya sa paghuhubog ng maling alaala nito sa pamamagitan ng hipnotismo. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, natawa lamang si Hana matapos marinig ang lahat ng iyon. Inakala nitong nag-iimbento lamang ng kwento si Kasem tungkol sa paghuhugas ng isip. Ayon kay Hana, mula pa noong bata ito ay mahilig na talaga si Kasem sa mga comics at pelikula kaya marahil ay bunga lamang iyon ng kanyang imahinasyon. Sa sandaling iyon, tuluyang natigilan si Andreas dahil hindi niya inasahang ganoon ang magiging reaksyon ni Hana. Agad niyang ipinaliwanag na seryoso ang lahat ng kanyang sinasabi. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Hana. Sa halip, taos-puso lamang nitong pinasalamatan si Andreas. Ayon sa kanya, kung hindi niya ito nakilala noon, malamang ay hindi siya umabot sa puntong nabubuhay pa hanggang ngayon. Sa isang iglap, tuluyang natahimik si Kasem. Napagtanto niyang tama ang sinabi ni Rafael noon. Hindi niya talaga kayang sabihin kay Hana ang buong katotohanan. Mula sa araw na iyon, ipinagpatuloy lamang ni Andreas ang buhay na matagal na niyang kinagisnan. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na ang tanging dapat niyang gawin ay protektahan ang kaligayahan ni Hana.
Naniniwala siyang kung mananatili silang ganoon habang buhay, magiging masaya rin silang dalawa. Pagbalik sa kasalukuyan, habang nakabitin pa rin si Andreas sa gilid ng gusali, tinanong niya si Peter kung sino ba talaga ang taong kanyang kaharap. Tahimik na sumagot si Peter at kinumpirmang tama ang hinala nito. Siya nga ang tunay na Peter. Nang marinig iyon, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Andreas dahil napatunayang tama ang kanyang naging kutob. Pagkatapos nito, nakiusap siya kay Peter na tuparin ang isang huli niyang kahilingan. Agad namang sumagot si Peter na handa niya itong gawin. Gayunpaman, bago ang lahat, hiniling muna niyang umakyat si Andreas upang maging ligtas ito. Ipinaliwanag ni Andreas na napakalalim ng hipnotismong ipinataw kay Hana. Ayon sa kanya, halos hindi na iyon masukat. Kahit tuluyang maalis ni Peter ang hipnotismo, napakalaking dagok ang haharapin ni Hana, at maaaring wala ng ibang taong kayang akuan ang sakit na mararamdaman nito. Subalit matapos niyang makita ang mga mata ni Peter na nagawang makalaya mula sa gukya, tuluyan na siyang naniwala. Naniniwala siyang si Peter lamang ang may kakayahang tanggapin ang lahat ng sakit, sugat, at kalungkutang kakaharapin ni Hana kapag nalaman nito ang buong katotohanan. Inamin din ni Andreas na wala siyang naging sapat na lakas ng loob upang gawin ang nararapat. Ngunit kung si Peter ang hahawak sa lahat, naniniwala siyang magagawa nitong ibalik ang tunay na kaligayahan ni Hana. Ipinaliwanag pa niya na kahit mawala ang gukya sa oras na mamatay siya, nananatili pa rin ang napakalakas na mungkahing iniwan ni Somchai sa pamamagitan ng Baikia. Gayunpaman, naniniwala siyang si Peter, na nagawang mapaglabanan ng gukya, ay mayroon ding kakayahang tuluyang alisin ang natitirang impluwensyang iyon. Sa seryosong tinig, muli siyang nakiusap kay Peter na ipangakong tutuparin ang kanyang kahilingan. Pagkatapos nito, ibinunyag niya na may inihahandang plano si Rafael sa isang lugar na kanyang binanggit. Ayon sa kanya, hindi na magtatagal at isasagawa na ang planong iyon. Buong katapatan niyang hiniling kay Peter na pigilan si Rafael bago pa mangyari ang isang malaking trahedya. Kasabay nito, ipinaalala rin niya na wala ng ibang paraan upang alisin ang gukya na nakatanim kay Tadeo. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, tiyak na haantong ito sa kamatayan. Pagkarinig nito, muli siyang inanyayahan ni Peter na umakyat muna upang mapag-usapan nila ang paraan kung paano iligtas si Tadeo. Ngunit mariing tumanggi si Andreas. Ayon sa kanya, iisa na lamang ang natitirang paraan upang mailigtas si Tadeo. Sa hindi inaasahang pangyayari, kusa niyang pinutol ang sarili niyang kamay na nakakapit sa gilid ng gusali. Sa sumunod na sandali, hinayaan niyang mahulog ang kanyang katawan sa kailaliman. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng eksenang ito na sa huling sandali ng kanyang buhay, pinili ni Andreas ang isang desisyong pinaniniwalaan niyang makapagbibigay ng pag-asa sa iba, kahit kapalit nito ang sarili niyang buhay. At dito muna nagtatapos ang kabanatang ito.